meron po kaming bagong segment. Ang tawag po dito, random tulong. So, kami ho, miyembro po ng Wanted sa Radyo, ako, Ninya, or anybody from Wanted sa Radyo, pag meron po kami nakikita sa kalye na nangangailangan ng tulong, tutulungan po namin. In my case, malapit po sa tinitirahan ko, everyday, napapadaan po ako sa isang lugar na merong isang grocery store, lampas ng Kamuning. Nakikita ko itong isang mama. Nakaupo siya doon, naka-shorts at may mahabang medyas. Homeless siya. So nung pabalik-balik na ako doon, akala ko nung una tumatambay lang at meron siyang iba pang pinagkakabalaan. More than 2 weeks ko na nakita siya, palagi nakatambay doon. So pinapuntahan ko na siya sa isa sa mga bago nating reporter. Meron kasi tayong create na bagong grupo, ITTR. Meron tayong IT group kasi meron tayong website para sa mga ginagawa rin natin pagtulong dito. At kasama na yung mga ginagawa sa Wanted sa Radyo sa Action sa Tanghali. So, andito na po itong nakita kong homeless before. Hindi na po siya homeless ngayon. Pagkikilala po namin sa inyo, pakilagay na yung pangalan. Hindi sumbong at aksyon, ang hirap naman sa inyo. Pakitulungan mo nga doon sila. Hindi sumbong at aksyon to, hindi pasasalamat to, kayo naman. Oo naman. Hindi to pasasalamat. At saka hindi yan ang pangalan niya. Unang natin to, istorya, pumalpak pa kayo. Ano ba pangalan niya? Raymond Johnson po. Okay, sige. Alright. Si Mr. Raymond Johnson. Pakita nyo, direct, yan. Meron ba tayong picture before and after? Wala? Okay. Yan po si Mr. Raymond Johnson. Magandang hapon sa inyo, Mr. Johnson. Magandang hapon po. Okay. Meron kayong ibang lahi, sir? Ang father ko po, Amerikano. Mm-hmm. Ang mother ko ho, Spanish blood saka Filipino blood. Okay. Bakit nandun po kayo dun sa tindahan na yun, sa grocery store na yun at nakatambay kayo? Homeless po kayo? Nawala na po kami ng tahanan. Bakit ho? Hiwa-hiwala na po kami ng aming mga pamilya. Nais ko palang idagdag dun sa mga nanonood ngayon. Yung pong suot niya ngayon, yan po ay bago na. Hindi po yung ganun yung kanyang suot nung inanyayahan po namin siya na bigyan ng bagong tahanan. Later sabihin namin kung saan tahanan namin siya dinala at binigyan namin siya ng mga damit para maging maayos na yung kanyang kasuotan at pinagupitan natin siya and everything. I understand kayo po ay meron kayong kapatid na isang celebrity. Musician po. Sino po yun? Si Mr. Joseph Smith. AKA Pepe Smith. Pepe Smith, half-brother ko po. Half-brother niyo. Sino mas matanda sa inyo ni Pepe? Mas matanda po siya. Okay. Sige. At si Mr. Johnson Nins, siya pala ay dating architect. Sure ba? Hindi po, draftsman lang po. Draftsman ho kayo? Opo. Saan ho kayo nagtrabaho dati? Dati po ako nagtrabaho kay Victor Luz, Architect Victor Luz at sa National Food Authority po. Sa NFA? Naging draftsman din ho kayo? Opo. I see. At graduate siya ng magandang school. Saan ho kayo nag-eskwela? Nakapag-aral po ako at nakapagtapos sa Central Colleges of the Philippines. Central Colleges of the Philippines. Ayun. Okay. At bakit to kayo naging homeless, sir? Ito, gusto ko lang, interesado po ako, gusto kong malaman kung bakit. Hindi kasi lahat ng mga homeless, mga kapatid, ang pagkakaakala ng lahat, pag homeless na, wala nang pag-asa sa buhay. Masama yan. Addict yan. Sanggano yan. Magnanako yan. Hindi po. Hindi lahat ng homeless ay masama. Believe me. Si sir, hindi po masamang tao to. Inabot lang siya ng malas na pwedeng mangyari sa ating lahat. Kaya nga po, nandito kami, isa sa mga misyon ng Wanted sa Radyo ay mag-extend ng random tulong sa mga taong tulad niya. Ituloy natin yung kwento. So, bakit po kayo naging homeless, Mr. Johnson? Maganda po yung trabaho nyo. Draftsman kayo sa magandang kumpanya. Tapos, meron kayong tahanan at that time.
Meron pa po. Okay. What happened? Nagkaroon po ako ng nervous depression. Okay. Nervous problem. Mhm. Nagkaroon ako ng wrong decisions simula nung 1987. Okay. So, gaano na kayo katagal? And then since wrong decision, kayo ho ay Affected by the nerve. Yung affected ng nervous central nervous system. Okay. And this was anong year po ito? About 1990, na hospital po ako sa isang clinic. Okay. Pinadala ako ng family ko dito kay Dr. Leonardo Bascara. Memorize pa niya. Alam niya pa. O, tapos, sir. Dito po yan sa Sunrise Hill. Mhm. Sunrise Hill Therapeutic Community. Dito po sa may St. Luke's. Mhm. Doon po. Okay. Kailan po kayo nag-start na mamuhay sa kalye? Kasi sa kalye ko siya nakikita ninyo. Naka-short siya, tapos naka-chinel. Mag-isa lang ba siya? Mag-isa lang siya. Tapos nandun yung mga gamit niya, nandun yung mga supot-supot, kung ano mga abubo, yung tawagin. So kumbaga doon na rin siya natutulog? Doon ko siya nakikita palagi. Pag hindi ko nga siya nakikita, nag-aalala ako saan na kaya si Manong? Ano na kaya nangyari sa kanya? Diba? There are times, kasi dumadaan ako doon mga around 10 o'clock. Minsan, daan ako doon 2 araw, sunod-sunod. Di ko siya nakikita. So nag-aalala ko, sabi ko, ano na kaya nangyari sa kanya? Pag 3 days later, nakita ko siya, okay pa pala, nandiyan siya. So hanggang sasabi ko, puntahan na natin, tulungan na natin. So matagal na ho kayo doon sa pwestong yung yun? Opo. Nag-umpisa po ako maging erratic na mga 1996 siguro. Okay. Saan ho kayo natutulog? Kapag wala ho kayo doon sa pwesto nyo? Kung saan sa abutin gabi. ng pagod. Pero yun ho talagang parang pinaka-pwesto yung pinakabahay nyo. Yung grocery store doon na tindahan ng mga second-hand clothes. Tama? Dating Bank of America ho yun. Bank of Filipino. Kaya Mr. So pag Aguirre. wala, kasi doon umaga lang kayo hanggang gabi. Pag gabi na, saan ho kayo natutulog? Pagka gabi, Upo ka doon. pagka gabi po, doon na ako natutulog. Doon Kaya, din mismo? Pagka malakas ang ulan sa loob ng palengke po. Sa loob ng palengke. Ngayon, hindi lang ho, nakita niyo ako nung bandang huli na Mhm. Dati ho, naglalakad ako. Pag-alagala. Pag-alagala ho ako. Pagkatapos kung saan ako maabuti ng antok, mapagod, doon lang ako matutulog. Oh, saan naman ho kayo kumukuha ng pangkain ninyo sa araw-araw? Kasi hindi naman kayo nanlilimos. Nangihingi. Pero hindi ko kayo nakita sa nanlilimos. Well, di ba, nakaupo lang kayo doon, tahimik at nakatingin lang siya sa mga dumadaan ng mga sasakyan. Hindi, he's not bothering anybody. Kumbaga, nakatambay lang Tambay lang siya doon. Oo. So, may nag-aabot sa inyo mga pagkain, ganun. Isang beses naliwanagan ako ng konti, gumawa po ako ng musical instrument, yung gitara. Homemade, handmade lang ho. Kasi naaalala ko pa naman yung mga ibang tao nung araw na namamalimos na nakagitara, hindi ba? Nagigitara Pero sila. kayo wala ko nakitang gitara. Wala ko nakita. Basta't kayo nakaupo lang doon. Kung minsan, nakita ko pala siya meron siyang ginagawa. Nagdo-drawing ata kayo? Basta Kasi nga, draftsman pala siya. makapatawag pansin ng passers-by para na rin isang beggar na nga ho. Para makatawag lang So ng may pansin. nag-aabot sa inyong pera, ganun. Tapos nanghihingi na lang akong pera. Ayun. Tapos, Natatakot po akong mapatrobol sa mga bata. yun nga, baka pag-initan siya at pagkatuwaan. Diba? Pagdiskitahan. Pagtripan. Mapagtripan ang tawag noon. Okay. Meron po kayong pamilya dati? Asawa, anak? Meron po. Alam po ng inyong may anak po kayo? Ayun nga po, wala po akong asawa. Pamilya ko po sa Pamilya lang po. ina at ama. Sa ina. Alam Wala po po ni Pepe Smith yung inyo pong sitwasyon. Sa mother side. Nag-uusap pa ho kayo? Kailan kayo huling nag-uusap ni... Matagal na, kung mga 5 taon. Pero kilala pa rin niya ho kayo? Oo. Sige, isa sa gagawin natin, ito yung reporter natin na inassign. Si Rio. Si Rio. Rio, subukan mo kung ma-patch up mo silang dalawa or mapag-usap mo silang. Ano si Rio? Direct.
Rio, kung makontak natin si Mr. Pepe Smith na mapag-usap mo sila para sabihin mo kay Mr. Smith na siya ay saan na siya ngayon nakatira? Sa Jose Fabella Center po. Okay, palakpakan mo na yung Jose Fabella Center. Doon natin siya ilagay. Yan na yung permanenteng tirahan niya At ngayon. very safe siya doon. At very safe siya doon. Safe at kumpleto yung kanyang pagkain, tirahan. Okay na okay siya doon. Anong pangalan mo ulit? Jose Fabella Jose Center. Fabella Center po. Center. At binila natin siya ng kanyang hobby. Ay, yan pala yun. Papasalamat Oil ako pastels. Sir Rafi. Oh, yan. Dito sa mga sketch pad na maliliit. Dito sa oil pastel. Kahit pa paano makapagbibigay sa akin ng tinatawag na Libangan. In fact, sabi ko sa kanya, bibilang ko sana siya ng gitara. Wag naman daw, sabi ni Rio, tama? Kasi sabi ko, bilang ko siya ng gitara para habang nandun siya sa Fabella, Para wala hindi siya siyang ginagawa, mabore. hindi siya maboard, gigitara. Sabi niya, sketchpad na lang. Sige sir, dadagdagan pa namin yan. Pag naubusan ka ng sketchpad, kunin mo yung number ni Rio para text ka lang, padala ng mga sketchpad. Okay? Opo. Maraming salamat po muli. Tsaka sa damit po, maraming salamat po. Walang problema. May binili tayong mga damit at Ang mga ganda maleta. Okay, kung pwede sa qualities, para pagdating doon, pwede rin sa Fabella. In fact, meron pang pinangako kanina dahil nahihirapan siya sa kanyang ngipin, pagkain. Sige, palalagyan kita ng postiso. Wow. Maraming salamat po. Kontak ko ako ng dentista na para ayusin po yung ngipin nyo kasi hirap siya makakain eh. Dahil dadalawa lang ngipin niya eh. At hindi dahil sa addict siya, okay lang siya. Tambay lang siya doon at wala siyang ginagawang masama. Yun nga lang Ayoko na pong pero dati kayo po yung nalulong sa alcohol. Dahil po sa pakikisama. Ako po yung nakikisama tapos na kumagat na yung alcohol. Kumagat na yung addiction sa alcohol. Pero ngayon wala na ho kayo, malinis na kayo, ano? Opo. Kasi nakikita ko nga siya sa Ninse, maghapon. Pag umaga, alis ko, nakikita ko siya. Pagbalik ko, hapon, 5 o'clock, 6 o'clock, nandun siya. Meaning morning hang afternoon. Doon lang talaga siya. Nakaupo lang talaga siya. Doon lang eksaktong lugar. Hindi siya umuurong. Steady lang siya doon. Sige. Sir Raymond, Opo. mula ngayon, kaming padrino mo, lahat ng mga pangangailangan mo, tutulungan ka namin. Maraming salamat po. Okay? So, si Rio, bigyan niya yung cellphone number niya sa'yo para kung anong kailangan mo, andyan lang siya. Okay? At kung kalimutan Rio, si Mr. Pepe Smith, Apo, sir. pag-usapin mo sila Apo. para pwede siyang dalawin. Siyempre, iba yung mayroong kamag-anak na dumadalaw din doon sa, Correct. di ba? Apo, sir. Kung Tsaka saan siya para nakatira. ma-reunite sila. Okay. Sige po. po. Mr. Johnson. Maraming salamat po, Sir Rafi. Thank you po. Sandali lang. Kausapin mo, ito muna sir. Ito muna si Mr. Johnson. Kausapin mo si Julie, Apo. yung sa office natin, para maghanap ng dentist. Trabaho na ni Julie yun, ano? Apo. Tapos dun sa pagpapagawa ng mga ngipin niya. Okay? Apo, Sige. sir. Yan, at yan ang pinaka-bagong-bagong segment na random tulong, as in parang Rafi Tulfo lang, no? RT. Yes. Random tulong natin. At siya nga yung ating pinakaunang natulungan ni Idol, si Mr. Raymond Johnson. Kaya pala yung features niya, no? Parang Amerikano nga. Saka yung mga mata. At hindi lang po yan siya. At, sa mga darating pa pong araw, pwede pa ho yung dito sa Wanted sa radyo, yan po yung mga nakikita natin sa kalye. So, yung mga homeless. So, ang target po namin, mission namin, will take out the homeless out of the street one at a time. Oo. Hindi, syempre, hindi natin magagawa lahat yan sila. Matutulungan natin, magbibigyan natin tahanan. Kasi trabaho naman talaga yun ng DSWD, pero ikaw... Yung hanggat kaya natin, yung mga kaya natin, aalisin natin sa kalye. Bibigyan natin sila ng mga bagong tahanan, matitirhan. Yung mga kukup-kup sa kanila. Okay? Good job. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.